Good morning world! Welcome again to our online preaching wherever you are. Join me again sa ating pag-aaral sa ng Diyos at ating pong pinagbulay-bulayan ang Book of Psalms. At nasa Psalms chapter 13, 1 to 6 na po tayo. No? Kaya kung nandyan po kayo ay samahan niyo po ulit ako at tayo ay magsama-samang mag-aaral sa ng Diyos at sama-sama rin pong mananalangin sa ating mga kahilingan. Nais ko pong basahin ang Psalms chapter 13, 1 to 6. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. O Lord, how long will you forget me? Forever, how long will you look the other way? How long must I struggle with anguish in my soul, with sorrow in my heart every day? How long will my enemy have the upper hand? Turn and answer me, O Lord my God. Restore the sparkle to my eyes, or I will die. Don't let my enemies gloat, saying we have defeated him. Don't let them rejoice at my downfall, but I trust in your unfailing love. I will rejoice because you have rescued me. I will sing to the Lord because he is good to me. Blessed be to God for the reading of His Word. Tayo po'y manalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus ngayong oras ito. Kayo po'y patuloy nagpapasalamat sa iyong mga salita na nagpapaalala o God na ikay tapat sa bawat isa amin. Kay Lord, i-bless mo po ang mga salitang ito na iyong pagbulay-bulayan at ganin po Lord ang mga makapakinig nito, O Lord. This is our prayer thanksgiving in Jesus' name. Amen. At ito lang kayo ngayong umaga sa Psalms 13, 1 to 6 about trusting in God's steadfast love, no? Napakalaga yung ating pagtitiwala sa pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ito po ay napakahalaga na mapag-aralan po natin, no? Lalo ito sa panahon ito, si David po ay kasalukuyan pa rin hinahunting ni Saul during that time. Ngayon po mga kapatid ay makita natin una dito sa tinatawag na the problems, no? Si David po ay mayroon siyang problema. Yung complaint niya sa Panginoon, no, na ang tanong niya dito, 4 na beses niya tinanong niya, Lord, how long? Diba? Gaano ba katagal? Sabi niya dito, O Lord, how long will you forget me? Yung feeling niya na ang Panginoon ay hindi nakakarinig sa kanyang mga panalangin. Sabi niya, forever, how long will you look at the other way? Diba? Sabi niya, how long must I struggle with my anguish in my soul, with sorrow in my heart every day? How long will my enemy have the upper hand? Diba? Yung tinatawag na yung paghihintay, isa sa pinakamahirap na gawin ng isang tao. Diba? Ang iba ay hindi na makapaghintay, kaya gumagawa ng tinatawag na shortcut. Alam niyo ba, ang Panginoon natin ay sa kanyang misyon, mga kapatid, upang tayo iligtas. Nagkatawang tao siya. Naghintay pa siya ng 30 years bago umpisahan ang kanyang misyon na mamatay para sa ating mga kasalanan. Isipin mo yun, 30 years of waiting. And yung 30 years old na, nagsimula na po siya sa kanyang misyon, sa kanyang mga ministry, pinangaral ng Word of God. Okay? Nagturo sa mga tao, gumawa ng mga himala upang manampalataya ang mga tao na siya ay ang Misaya. Pero kadalasan, marami pa rin mga taong ayaw maniwala sa kanya. Okay? Even si Abraham, nangako ang Panginoon sa kanya for 75 years old pa lamang yun na siya umalis doon sa isang lugar ng Ur. Pagkatapos ay dadalhin sa doon sa isang pangakong lugar. At sabi ng Panginoon, kaya'y pararamihin ko kasing dami ng buhangin, kasing dami ng mga bituin. Alam niyo ba, naghintay din po siya ng 25 years bago po siya nagkaroon ng anak na sinatawag na si Isaac. Kaso ang kanyang asawa ay hindi nakapaghintay. Okay, yung anyang asawa na ni Sarah ay pinasipingan niya yung kanyang alipin na si Hagar. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng anak na si Ismael. Ang anak yung asawa ni Abraham doon sa katulong na si Hagar na ang 86 years old yun si Abraham. Sipin mo yun? 86 years old. Tapos, nung nagkaroon sa na anak na si Isaac ay
100 years old na si Abraham, mga kapatid. Di ba ba? Ang iba dahil sa hindi makapaghintay ay gumagawa ng shortcut. At lalo nagiging malala ang nangyayari. Di ba ba? Maging sa trabaho, maging sa, ano ba, ikaw ay nasa abroad, di ba? Alam niyo ba, si Joseph ay 17 years old lamang din siya nung siya ay umalis doon sa lugar ng kanyang mga magulang. Bakit? Kasi nga, hindi naman talaga siya umalis, kundi siya po ipinagbili ng kanyang mga kapatid kasi balak siyang patayin, pero ang suggest ng kanilang panganay, okay na si Reuben ay wag naman, kapatid natin siya, kaya bininta siya doon sa mga Ismaelita, napunta siya doon sa Egypt, okay, bininta doon kay Potiphar, nanirahan kay Potiphar, napagbintangan na nirape yung asawa ni Potiphar, okay, ang dami niyang mga karanasan, nakulong sa kasalanan hindi niya nagawa. Sipin mo ba, bago siya nakaupo na isa sa pinaka-prime minister, pangalawa sa pinaka-right hand ng Empero ay 30 years old na siya. Ibig sabihin, 13 years din po siya naghintay, mga kapatid. At si Moses, okay, 40 years old lamang siya nung siya ay tumakas doon sa Egypt. Okay? Napunta doon sa Midian. Nung tinawag siya ng Panginoon, 80 years old, para i-rescue itong mga Israelites from the hand of the Egyptians. Di ba, mga kapatid? No? Kaya ang tanong ko, are you impatient for the waiting of the answer of God? Gaano ka na ba katagal na naghintay sa Panginoon? Nalangin na mangyari ang iyong kahilingan, mga kapatid. Yes, hindi madali. Pero ang sabi niya David dito sa kanyang panalangin sa verse 3 and 4, "Turn and answer me, O Lord my God. Restore the sparkle to my eyes, or I will die. Don't let my enemies go gloat, saying, we have defeated him. Don't let them rejoice at my downfall." Kaya ang panalangin ni David ay hiningi niya tiyatang na consideration and God's comfort sa kanyang mga kapatid. Okay? Kumbaga, desperate na siya na sagutin ng Lord ang kanyang panalangin. Don't let my enemies gloat, saying we have defeated him. Don't let them rejoice at my downfall. Kaya, ang panalangin na siya ay bigyan ng kalakasan ng Panginoon. Amen? Kaya, napakahirap ang maghintay. Ganun po sa bawat isa sa atin, ano po ang ating inintay, ano po ang ating pinapanalangin. Patuloy natin ipanalangin na tayo ipalakasin ng Diyos. Bigyan tayo ng kaaliwan, mga kapatid. Kahit sa ating paglilingkod, sa ating paghintay sa Panginoon, mga kapatid, na tayo palakasin ng Panginoon. Huwag tayo maghina. Huwag tayo mag-give up. Maaring nananalangin tayo sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay, pagbabago ng ating mga mahal sa buhay, maging maayos sa sitwasyon ng ating mga buhay, mga kapatid. Trust God. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan at narinig niya yung ating mga panalangin, mga kapatid. Kaya sabi ito, the declarations of David, yung kanyang pasalamat, but I trust in your unfailing love. I will rejoice because you have rescued me. I will sing to the Lord because He is good to me. Kagandahan sa mga panalangin ni David ay meron siyang tinatawag na pasalamat after it. Nakita ko mayroong pilahan, no? Isa ay nakapila yung mga tao. Yung isa ay pipila doon sa mga taong nagkapasalamat. Ang isa ay nagpipila doon sa mga taong puro reklamo. Alam niyo ba doon sa mga taong nagkapasalamat? Wala ka makitang nakapila. Maraming mga nakapila, yung mga taong puro reklamo. Di ba? Kasi mga taong na isa-isip ay yung tinatawag na comfort zone. Okay? Ayaw nilang maghintay. Okay? Pero pagdating sa pasalamat, mga kapatid, ito po ang nakalimutan. Pagkatapos na matanggap yung blessing na galing sa Panginoon, nakalimutan na magpasalamat sa Diyos. Kaya po dito, mga kapatid, sabi niya, anumang sitwasyon, gaya ng panalangin ni David, but I trust in your unfailing love. Kaya yung title ng ating message sabi dito trusting in God's steadfast love or unfailing love. Anumang sitwasyon, tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Amen. Magtiwala tayo sa anumang mga pangailangan. God is there when you need Him. Ano man po ang iyong pangailangan, mga kapatid? Nandyan lagi ang Panginoon. Okay? Ang kailangan lamang, mga kapatid, at kinakailangan natin tayo po ay magkaroon ng tinatawag na patience. Patience, no?
Kaya isa sa pinakadakilang kailangan natin sa ating panahon ngayon, okay, yung tiyatawag na paghintay. Okay, when you wait for God to act, you can be confident that He knows what is best for you and what will best glorify Him. Yes. Kaya po mga kapatid, lahat ng bagay ay nasa process. Okay? O kung sa mga nagalakbay ka, enjoy. Nagalakbay ka sa malayong lugar, salit na mainip ka, ay enjoy mo ang sarili, hindi ka nagkat, tagal-tagal naman, traffic naman ito, ang gulo-gulo, kaya ikaw naiinis ka, di ba? Pero habang ikaw ay naggabiyahe, anumang sitwasyon, enjoy mo mga kapaligiran, tingnan mo mga sa paligid, yung mga bagay-bagay na atin nakikita habang tayo nagalakbay. Di ba? Ganoon po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sa halip na mainip tayo, mainis tayo, just enjoy. Di ba? At yung malayan ay tinugon ng Lord ang yung pangailangan. Kumbaga, di mo malayan, nakarating ka doon sa yung paroonan. Kaya, ang tanong ay, are you waiting for God to act on your behalf? Kaya alive po natin yung tinatawag na timing. Okay? At tayo po ay magtiwala doon sa sinasabi ng Panginoon. Kaya ng ating mensahe, trusting in God's steadfast love or trusting in God's unfailing love. Amen. Magtiwala tayo sa Panginoon. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Hindi tayo pwede mag-shortcut. Okay? Kadalasan yung mga taong nag-shortcut yung mga napapahamak. Diba? Pero habang tayo naghintay, naglilingkod sa Panginoon, enjoy lang natin. Okay? Maging sa mga single, enjoy ang pagiging single. Sa mga may asawa, enjoy ang pagiging mag-asawa. Okay? At sa mga anak, sa pagpapalaki, enjoy ang pagpapalaki. No, diba? Matagal ang pag-aalaga ng bata, lalo maliit. Mga, isipin mo, it takes 1 to 5 years para sila yung matuto, mga batang maliit. Diba? Kalikutan nila, bantayan mo lagi mga kapatid. Kami, naalala nyo, nag-alaga kami ng 5 anak ay hindi biro habang nasa ministry. Paano tugunin mga pangailangan nila? Nagtiwala lamang kami sa Panginoon. Ang Diyos po ay tapat. Ganoon po sa atin mga kapatid. Amen? Lahat ng mga problema may solusyon. Amen. At ang solusyon ay ang ating Panginoon. Ang ating panalangin, Panginoon, dagdagan mo pang aking patience. Dagdagan mo pa, Panginoon, sa paghihintay o ano mga gawain o ano mga pinapanalangin. Kaya mga kapatid, sabi nga, trusting in God's unfailing love or trusting in God's steadfast love. Sapagkat ang Diyos po natin ay may ginagawa. Don't give up. Sa ating mga paglilingkod, parang nakakapagod, di ba? Ang iba. Pero just enjoy serving the Lord. Dahil ang Diyos po ay may ginagawa sa bawat buhay ng bawat isa atin, kahit sa ating mga panalangin. Kaya ngayong umaga ay kagaya David dati, ang kanyang katanong, 4 na beses sinagtanong, Panginoon, hanggang kailan ako maghintay? Nakalimutan mo na yata ako, Panginoon. Sa aking mga struggle, Panginoon, parang ang aking kaaway ay nagtatagumpay. Pero later on, siya ay nagpasalamat sa Diyos. Dahil tinugon ng Panginoon ang kanyang kahilingan. At siya po ay isa sa pinakamatagal na hari ng bansang Israel during na tayo nung panahon. Kinaingitan siya, hinanting siya ni Saul. Later on, naging hari siya, hinanting niya siya ng kanyang anak. Pero nagpakumbaba pa rin siya at pinagpala siya ng Panginoon. Mga kapatid, ganun po sa atin. Amen? Sige lang ang ating paghintay ng katugunan ng Panginoon sapagkat alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Narinig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Kaya patuloy lamang tayong magtiwala at lumapit sa ating Panginoon. Amen? Sige tayo'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus ngayong umaga, salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Ayon sa title of God, Trust in God's unfailing love. Tulungan mo kami, lalaki kaming magtiwala. Anumang sitwasyon, Panginoon, ng aming buhay, O God, na huwag kami, Panginoon, mag-give up, O God, sa paggawa ng mabuti, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, dahil ikay patuloy na may ginagawa sa bawat isa sa amin, O God. Kahit na po, Lord, sa panalangin sa mga mahal namin sa buhay, minsan, ang tingin namin, Lord, napakatagal. Ang tanong ay, tutugunin mo kaya yung mga panalangin na iyon? Kaya, Lord, sa iyo namin idudulog, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon. Lalo na po, Lord, sa iyong mga anak na may mga kanya-kanyang kahilingan sa buhay, O God. Kagaya, Panginoon, ni Pastor Aliejo, O God, Lord, we pray for complete healing sa kanya, Panginoon.
tulungan niyo po siya, Panginoon. Yes, O God, at gawin po, Lord, kay Sister Sisa. Yes, O God, direkto, Panginoon, pagalingin mo rin po siya sa kanyang karamdaman, Panginoon. At sa mga kapatid, O God, si Sister Belma, Lord, we pray for complete healing sa kanyang mga sipon ubo, Sister Lerma, Sister MJ, O God, pagalingin mo po sila, Panginoon, sa kanilang naramdaman sa katawan. Ganun po, Lord, Sister Mina, Panginoon, na patuloy pa na nagpapagaling, Panginoon, sa kanyang general check-up, O God. Tulungan niyo po at pagalingin sila. Sister Myrna, Panginoon. Yes, O God, ano po mga sitwasyon na yung mga anak, O God? Let your healing flow, Panginoon, sa kanila. Kinaliyo, Servisa, Panginoon, kay Sister Arlene, O God, sa kanyang high blood, at kay Sister Tiffany, Panginoon, maging maayos ang kanilang blood sugar, Panginoon, ay enjoy nila ang kanilang pagilingkod sa iyo, Panginoon Jesus name, O God, at sa iba pa mga kapatid namin na mga may sakit, sa aking mga kapatid, si Fernan, si Arman, pagalingin mo sila, Panginoon. Yes, O God, kay Pastor Lolo, Panginoon, sa kanyang cyst, goiter at diabetes, Panginoon. Ganun po, Lord, kay Raji Forto, Panginoon, pagalingin mo po sila, O God, in Jesus name, Lord. At sa iba pa ng mga kapatid namin na hindi maayos ang kalusugan, kagaya ni Sister Narili, Panginoon, we pray, Lord, ng kompletong kagalingan ay maranasan niya, Panginoon, kay Sister Narili, Panginoon, sa kanyang sipunubo, sa kanyang trangkaso, O God, in Jesus' name. Thank you, Lord, dahil naasahan namin na siya'y pinagaling mo na. At ganun po, Lord, kay Alfredo Romuar, O God, pagalingin mo rin po siya, Panginoon, sa kanyang mga katarata sa mata sa pangalan ni Jesus. Lord, we pray po, Lord, ngayong araw nito, ay darating ang pamilya ni Brother Tonton, Panginoon, Jimenez, O God, na maging maayos, Panginoon, kahit na po, Lord, sa immigration, Panginoon, na wala na maraming mga katanungan, kundi maging maayos ang kanilang pagdating sa pangalan ni Jesus. So God, makasama niya ang kanyang pamilya dito, Panginoon, na si Brother Tonton, Panginoon. We are praying also, Lord, sa mga kapatid namin na nag-aaral, O God. Napakahirap din po, Lord, sa pag-aaral sa kanila. At ganun po habang nagkatrabaho, ang iba, Panginoon, na wala ng pag-asa dahil hindi nakakita ng trabaho, at ang iba umuwi, Panginoon, sa kanilang lugar na pinanggalingan. Dalangin namin, Lord, sa mga anak mo na nandito na po, Lord, at nagtatrabaho at nag-aaral, Lord. Bigyan mo siya ng wisdom, kalakasan, Panginoon, na maging maayos ang kanilang pag-aaral matapos nilang kanilang mga pag-aaral, Panginoon, in Jesus' name, Lord. Continue to bless them, O Lord. Yes, in Jesus' name, Lord, sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Yes, O God, at pag-aaral, Panginoon, O God. Kaya ni Pastor Eloisa, we pray for complete healing sa kanya, bigyan sa kanyang trabaho, Panginoon. Yes, O God, kay Sister Alyssa, Panginoon, patuloy mo sa pangunahan sa kanyang pag-aaral, Panginoon, taga-trabaho din po, Diyos. Ganun po, Lord, we are praying, Panginoon, sa kina Sister Girly, Panginoon. Tulungan niyo po sila sa kanilang pag-aaral. Yes, O God, kina Sister Jane Balusdan, Panginoon. Kina Bro Jonathan, Panginoon. Kina Kirby, Panginoon. Yes, O God, kina Sister Tiffany, O God, sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Tulungan niyo po, Lord, na makatapos sila, Lord. I-bless mo ang iyong mga anak, Panginoon, na nag-aaraw maging local at international pa, O God, ng mga estudyante na hindi namin nabanggit, Panginoon, mga anak namin, Panginoon, nag-aaral dito. Pangunahan niyo po sila, Panginoon. Ganun po, Lord, continue to bless ang ministry, Panginoon, ng BCI family. Yes, O God, sa aming sa Sunday, Lord, sa membership Sunday, Panginoon. At ganun po sa April 14, Lord, sa evangelistic day, Panginoon, with Pastor Rick, with Brother Ricky Sanchez, Lord. Tulungan niyo po, Lord, na maraming mga taong mahikayat kami na dumalo, O God, upang yes, O God, may kasama namin at sila rin po, Lord, ang iba na hindi man ang plataya na maimbitahan namin ay maligtas sila, Panginoon, Lord. Bless mo po, Lord, ang BCI London, BCI Philippines, Panginoon, at ang bawat members, Panginoon, BCI Toronto, Panginoon. Salamat sa mga leaders. I-bless mo sila. Yes, O God, ang mga ministerial leaders, mga iba't ibang ministry, Panginoon, yung mga anak, patuloy mo silang pagpalain. At ganun po sa mga kapatid namin, Panginoon, sa intercessors at kasama namin ngayon, Panginoon, sa pagbulay-bulay ng salita. Pagpalain mo po ang bawat isa, Lord. Proteksyon mo yung kapangyarihan na siyang sumasa kanila, Panginoon. I-bless mo sila sa kanilang trabaho, maging sa bahay, maging sa opisina, Panginoon, at maging sa tindahan, restaurant, Panginoon, yes, factory, Panginoon, caregivers, PSW, O God, anong pong mga trabaho ng iyong mga anak, Lord. Proteksyon mo sila, Panginoon. Yes, O God, sa kanilang mga trabaho, cover mo sila yung banal na dugo sa kanilang pagbiyahe, pag-uwi na makarating na maayos, Panginoon. Yes, O God, upang ay patuloy na makapaglingkod at magamit ang ayong mga buhay, O God. Lord, bless mo po ang ayong mga pamilya rin po, Panginoon. Katapuin mo pangailangan ng bawat isa, financial, Panginoon, upang kami, O God, ay makatulong din sa pangailangan, Panginoon, ng ibang mga tao, Panginoon, O God. Yes, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless mo ang bawat isa at kasama namin ngayong oras na ito, sa online na ito. Thank you, Lord. Bless them in Jesus' name. Amen. Maraming salamat, mga kapatid, sa inyong oras at panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos.
Kagaya ng ating pinagbulay-bulayan sa Psalms sa 13, 1-6, trusting in God's unfailing love. Magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Kagaya ni David, ang dami niya pagsubok, ang dami niya mga problema, pero ang ginawa niya ay nagtiwala sa Panginoon. Amen. Kaya don't give up. Just enjoy serving the Lord. Amen. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan at narinig niya yung ating mga kahilingan. Yes, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya sa pangalan po ng Victorious City Church International, ito po ang inyong lingkod, Arnel Galang, na nagkapasalamat sapagkat ang Diyos po natin ay tapat sa taong nagtatapat. At huwag nating kalimutan na sa Diyos po ay walang imposible. Ano man po ang inyong kalagayan sa buhay. Amen. God has always a solution for every one of us. Amen. God bless you all po at maraming salamat sa inyong oras at panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos at pag-join sa atin sa mga oras nito. Amen. Salamat sa mga comments niyo mga kapatid, Sister Mary Jane, Brother August at iba pa mga kasama natin. Yeah, magandang nag-comments kayo para ating mabasa. No? Hindi ko makita kasi kung sino yung mga kasama natin. Ganun po man, salamat po sa inyong lahat. God bless you all po. Thank you.